Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang topic, okay lang ba bumili ng second-hand na mobile phone or cellphone? Ano ba ang mga advantage at disadvantage? And ano ba ang mga konsiderasyon na dapat natin isalang-alang pag bumili tayo ng second-hand na mga phones? Para hindi po tayo maloko at magamit natin, no, sa araw-araw natin na gawain at pamumuhay. So kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo yung video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Alam natin ngayon guys, no, kaysa ang panig ng mundo, ang hirap ng buhay. Karamihan sa atin ay kapos ang kinikita sa trabaho or sa negosyo. And then sometimes, sa ngayon, kailangan natin ng mobile phone kasi connected na po tayo online. Social media like Facebook, Instagram, at kung ano-ano pa, mas madali po ang komunikasyon, email, YouTube, entertainment at iba pa. Hindi lahat ng tao ay may kakayahan bumili ng bagong cellphone or mobile phone. Kung hindi natin kaya, may options po tayo, bumili ng second-hand na cellphone. Kaso, may mga alinlangan tayo, baka madaling masira, may problema ang keypad, may problema ang battery, at iba-iba pa. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ano ba ang mga bagay na dapat natin isalang-alang kung bumili tayo ng second-hand na mobile phone. So kung bago lang kayo sa channel ko at gusto niyo yung video natin, paki-like lang po, share, and huwag kalimutan mag-subscribe. Okay naman guys kung bumili tayo ng second-hand na mobile phone. Basta siguraduhin mo lang maayos ang kondisyon nito at legal ang pinanggalingan. Kasi ang iba nakaw. Okay? Baka makulong tayo guys, no? Kung ma-identify, may law tayo dito sa Pilipinas na tinatawag na anti-fencing law. Marami itong advantages tulad ng pagiging mas mura kaysa brand new, pero may mga bagay kang kailangan tandaan para hindi ka maloko or magsisi. Mga dapat mong suriin bago bumili ng second-hand na phone. Ako personally guys, nakabili po ako ng second-hand na phone. Before, madaling masira. Pero last week, nakabili po ako. 2,500. Second-hand po siya. Napalitan na po ang screen. Pero okay pa naman. Hindi lang mataas ang kanyang specification. Pero magamit na po natin. Hindi po ako nagsisisi. Kasi original pa rin ang battery. At saka, ang tagal malobat. At kilala ko po ang binilhan ko na technician. May shop po siya. Number 1, check nyo po ang IMEI or serial number para siguradong hindi nakaw or blacklisted. Pwede mong i-check sa website ng NTC or iba pang IMEI checker online. Pangalawa, test all functions. I-check kung gumagana ang camera, speaker, mic, signal, wifi, bluetooth, charging port, at fingerprint scanner kung meron. Pangatlo na dapat natin guys tandaan pag bumili ng second-hand na mobile phone or cellphone ay battery health. Siyempre, kahit second-hand yan, we are expecting na medyo okay pa ang kanyang battery health. Tignan kung mabilis madrain ang battery. Luma na phone usually may degraded battery na. Pang-apat, physical condition. Tignan kung may mga basag sa screen, gas, dents, or damage sa body. Tignan talaga natin, no? 5, check for iCloud. Kung ang iPhone na po ng iPhone ang bibilihin nyo, or Google kung Android naman ang mga phone. Siguraduhin hindi nakalock sa previous owner ang iCloud phone or Google account. Android, kapag nakalock, hindi mo magagamit ang phone. Dapat pwede mo siyang ma-reset or na-reset na po ang phone na bibilhin nyo. Parang walang problema. Ika-anim, ask for original receipt kung meron. Most of the time wala para proof na legit ang item. Pang-pito, test SIM compatibility. Ito po ang aking pangunahing pagbili ko ng second-hand phones. Tinanong ko po ang nagbebenta na kaibigan ko na cellphone technician, pwede ba ang dito? Kasi ako nakabili po ako ng Oppo, hindi po paninira po ito ng Oppo. I insert dito, hindi po compatible, sayang lang. So binigay ko na lang sa kakilala ko. Subukan kung gumagana ang local SIM card, lalo na kung galing abroad ang phone, baka lock pa. Now, tip sa pagbili. Bumili sa kilalang shop, trusted seller, o may good reviews online. Kung may shop siya, mas maganda kasi may babalikan ka. Iwasan bumili sa sobrang mura na offer, baka may problema ang unit. May nakita ako sobrang mura siya, pero may mga gasgas at basag ang case. Most likely, suspect ko nakaw ang phone. O kasi rush at saka sobrang mura.
posibleng dalhin ang isang marunong sa gadget para tumulong sa pag-check. Now, pumunta po tayo guys sa mga disadvantage sa pagbili ng second-hand na mobile phone. Number 1, walang official receipt. So, buy at your own risk, no? Ikalawa, may chance na nasira agad kung hindi maingat ang pagbili. Pangatlo, kasi second-hand na yan, we are expecting ang battery life ay hindi kasing tibay ng brand nyo. Mas okay bilhin kung ang budget mo ay limitado. No? Kulang tayo ng budget, so second-hand tayo. Need mo lang basic na phone or temporaryo na gamit. Pangkatatlo, mag-ingat ka bumili at mag-check ng kondisyon ng phone. So yun po guys ang mga tips at saka mga dapat nating tandaan sa pagbili ng mobile phone na second hand. Sana po may natutunan po kayo. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Paalam guys. I love you all.